Hello mga ka-trademate. Ito, usapang stock market pa rin para sa mga beginners na tulad ko. May isang nag-message sa akin at siya ay nagtatanong na bakit daw nasabi ko na ito na yung tamang timing na pagpasok sa stock market. Ano daw yung aking proof? So gusto kong ipakita sa inyo yung kinukonsider kong proof na ito ay siyang magandang timing na pagpasok or pag-invest sa stock market. At ito ngayon, aking ipapakita sa inyo. So ito ngayon, papakita natin yung ating kinukonsider na proof or basis bakit natin nasabi na maganda nang mag-invest sa stock market. Ito na yung timing. So pupunta tayo sa Yahoo Finance natin. Yan. So, ang mga papakita natin ay yung mga matinding naapektuhan ng pandemic. Tulad ng mga airlines or transportations. Ganon. So, halimbawa dito sa Delta Airlines. Yan, ang price niya ngayon, December 11, 41.74. Yan ang closing price niya. So, titignan natin yung graph niya for a year. At yan, makikita natin yung 55.08 or ibalik natin yon para makita natin. Yan ang, dyan naglalaro ang value ng bawat share at that time, January, bago maramdaman yung epekto ng pandemya o itong coronavirus. Yan. So, pagdating ng February, dyan na nag-start na bumagsak ang value ng bawat share. Yan, umabot pa siya ng 21 or maybe mas mababa pa rito. Yan, umabot pa siya ng 19 something. Pagdating ng May, yan. Tapos, nung June, dito sa June, halos lahat ng mga share of stock are tumaas ang kanilang prices or value. Dahil at that time, nagkakabalitaan na ang mga pharmaceutical companies ay nagkakaroon na ng improvement sa kanilang mga trials. So, kung halimbawang nakabili tayo sana rito noon, nung ganito ang price niya, nung April, mga 20 plus lang siya, at hindi natin binenta hanggang sa dumating sa time ng fast forward natin hanggang sa November or December, yan, ngayon, makikita natin na siya ay umangat na. Nagdoble na yung price niya. From the time na bumili sana tayo nung time ng mababa siya dito. Kung halimbawa nakabili tayo nung 19, nung May, ayan na sana ang price niya ngayon. So, kung halimbawa at that time nakabili ka ng 100 shares, tapos ang price niya ngayon nagdoble na, so yung pera mo sana nagdoble na rin at that time. So, ayan, makikita natin ngayon yung difference. So, bakit natin nasabi na ito na yung tamang timing na pag-invest? Kasi hindi pa siya totally nakakabalik doon sa total price niya nung at that time na hindi pa dumadating ang pandemya. Yan, 50 plus or 60 plus. Yan, dyan siya naglalaro noon. So, kung sakaling bibili tayo dito ngayon at makakabalik siya doon sa dati niyang price niya 60, meron tayong tutubuin na $20 per share. So, kaya natin nasasabi na ang value of stocks ng mga to ay umaangat na. So, kailan ba tayo mag-i-invest? Mag-i-invest ba tayo pag halimbawang nakabalik na yung price niya dito sa 50 plus? Or, di ba dapat mag-invest na tayo sa ngayon na hindi pa siya totally na nakakabalik? So, bukod dyan, titignan pa natin yung mga ibang companies. Dito sa halimbawa, dito man tayo sa Air Canada.
Ang Air Canada, tignan natin yung 1 year na ano niya, graph niya. Before na dumating ang pandemya, ang price niya ay nasa 50 plus. O sabihin natin 50 o 40 plus. Tapos pagdating ng pandemic, January hanggang sa March, yan. Bumagsak siya hanggang 12 point something. Maganda sana kung nakabili tayo dito noon. Pero syempre, meron tayong takot pa na siya ibabagsak pa. Yan. Kung halimbawa lang, nakabili tayo dyan. At ang price niya na ngayon ay 26. So, 26 ang price niya ngayong December 11. Kung halimbawa makakabalik siya until next year sa price na 40 plus, hindi ba siguradong kikita ang pera natin dyan? Maliban na lang kung sakaling meron na namang dilubyo na magkukos ng pagbagsak na naman ng value ng mga shares na to. Pero sana hindi naman na mangyari yan. Sana wala nang mangyaring ganyan na dilubyo na magkakaroon ng pagbagsak na naman ng stock market. Yan. So, kung nakabili tayo ngayon dito sa 27, makabili ka ng 100 shares halimbawa dyan, at makabalik siya ng 47 o 40 something, magdudoble yung pera mo. O, sabihin na natin makakabalik sa price na yan after a year. Compare doon sa bangko lang yung pera mo na nakatenga for 1 year, kesa dito sa stock market sana na ayan, di pa magdudoble yung pera mo. Yan. Kung sakaling mag-i-invest ka, kung kailan makabalik na yung dating price niya, so very minimal na lang yung tutubuin mo kung sakaling aangat siya. Or baka may tendency pa siyang babagsak. Ganun. Dito, kaya nasabi ko na minimal na lang yung pagkatalo natin, gawa ng dito siya, bagsak pa siya. Kumbaga, paangat pa lang siya. So, dito na tayo sasabay sa pag-angat. Hindi yung saka na lang tayo sasakay kung nakaangat na siya. Dapat dito yung tamang timing. Tapos, dun sa ibang airlines naman, or kahit sa energy naman tayo, huwag naman sa airlines. Halimbawa dito sa Canada, etong SCL, eto madalas kong tinitrade kasi ito after a year. Eto, yan. Ang dating price niya bago dumating ang pandemya, 12 something. January yan, January. Nung dumating ang pandemya, makikita mo naman na bumagsak ang value of share niya. Hanggang sa umabot pa nga siya ng cents na lang. Cents. Pero, buwan ang nakalipas, i-fast forward na naman natin hanggang sa November, December. Magkano na ang price niya ngayon? 3.82. So, kung dumating ang vaccine, expect natin na yan ay aangat pa. Kung sakaling bumili ka ngayon ng 3.82, tapos makakabalik siya sa dati niyang price, kahit sabihin natin hindi siya makakabalik sa high peak niya, high peak price niya, kahit sabihin natin makakabalik lang siya hanggang 10. Ngayon, 3.82, tapos babalik siya hanggang sa 10, magkano tutubuin mo doon? Less than $7 per share. Kung makabili ka ng 1,000 shares dyan, times 7, di 7,000 din. Tama ba? Gawin nyo na lang yung math nyo dyan. Yan. Sa energy yan. Ito, sa Canada-based na company yan. Dito naman, energy rin to. 23 siya ngayon. December 11. Tignan natin yung 1 year na graph niya. Yan. Magkano siya dati? Sa 43. 43 something siya. Tapos nung dumating na naman ang pandemya, nakikita natin yung pagbagsak. Umabot pa siya ng 15 something. Tapos dito naman, umabot pa siya ng 15 something din. 15 something yung pinakamababa yung inabot niya. Pero magkano na siya ngayon? December 11, 23. So, nakikita natin na umaangat na. Dahil nga dito sa nagkakabalitaan na lalabas ng vaccine para sa masa. So, kailan ba tayo dapat mag-invest? Ngayon ba tayo mag-invest na hindi pa totally nakakaangat ang value niya? Or
doon na tayo mag-invest pag nakabalik na sa value niya. Para sa akin, dito tayo dapat mag-invest. Kasi paangat na siya eh. Kailangan nasaka lang tayo sasakay pagka halimbawang nakabalik na siya dun sa total price niya dati. Value niya dati nung wala pang pandemya. So, go na tayo dyan. Oh. Kung sakaling bumili ka ngayon sa 23.75 na price niya at antayin mo after a year or after a few months lang at makakabalik na siya sa dating price niya or hindi man siya totally makabalik pero aangat yan, magkano ang tutubuin mo dyan? Well, depende yan kung ilang shares ang kukunin mo. O, gawin mo na yung math mo dyan. Mag-imagine ka kung magkano gusto mong i-risk. Siyempre, hindi naman natin ina-assure na 100% na angat. Pero para sa akin, andun ako sa 90% na paangat na siya. Yan. Yan mga basis natin. Ano pa? Kung halimbawa, dito naman tayo sa mga bagong usbong na companies. Halimbawa, dito sa mga electric vehicle manufacturers. Dito, halimbawa sa... Okay. Saan na yung ano natin? Wala na yung sa watchlist natin yung ano ha. Ito, NIO. Kung halimbawa sa nung January, 2.26 lang price niya. January 2020 yan. Ngayon, magkano ng price niya ngayon? 40.98. At darating ang time na pag-uuso na talaga itong mga electric vehicles na tatakbo dyan sa mga kalsada. So, after 5 years siguro or ilang years na lang, etong value neto ay angat pa rin at angat. So, makita naman natin nung noong April, magkano lang siya? 2 point something. 2.67. Nung bagong labas siya sa market. Tapos ngayon, unti-unti hanggang sa bumulusok na siya. Magkano inabot niya yung pick niya, 55.38. Pero bumagsak din siya konti. Pero syempre, hindi na natin na-expect na babalik pa yan sa hanggang sa dating price niya na $2 something lang. Magbo-boom na yan. Yan. So, kailan ba tayo dapat mag-invest? Pagka mataas na siya at mahirap na nating bilhin? Or sa ngayon na? Pero namang mga penny stocks dyan na mga mas mura lang na bilhin natin. Eh, syempre tayong mga beginners, hindi tayo dapat napadalos-dalos din. Ano po ba yung mga maliliit na ko dito? Trade ko. Halimbawa, ito ang Good Food. Nung una kong binibili ito, magkano lang? $4 something lang. Yan. Diyan, nung January, magkano lang siya? 3 something. Pero sa ngayon, 8.78 per share na siya. So, nakikita natin yung trajectory ng kanyang graph, paakyat. So, para sa akin, ito na yung timing na dapat ka mag-invest bago siya makaakyat ng makaakyat. Kasi, kailan ba tayo bibili pag mahal na ba ang bawat share? Yan mga ibang yan lang mga may papakita ko sa inyo. Ito rin, Boeing. 1 year. Ayan, magkano ang price niya dati? Bago ang pandemya, nasa 300 plus. January, December, January, tapos bumagsak siya hanggang sa 95. Napakasarap sana kung nakabili tayo dito noon. 95. Tapos ngayon, aangat siya, umaangat. Magkano na siya ngayon? December. Fast forward tayo, December 11. 230 na siya. Ngayon, i-expect ba nating babagsak yan? Para sa akin, hindi ko na ina-expect na babagsak to kasi andyan ang vaccine. Pati itong share na to, mababakunahan na rin. Magiging matibay na siya. So, kailan ba tayo dapat bibili? Bibili ba tayo pagka halimbawang nakabalik na siya dito sa price niya na 340 plus? Or ngayon tayo bibili dapat dito sa 230 plus? Yan, bahala na kayo mag-decide dyan. Okay. Yan lang mga ibang mga proof na may pakita ko sa inyo kung bakit ko nasabi na ito na yung timing ng dapat na pag-invest sa stock market.
Yan, mga watch list ko eh. Halos lahat ng nakalista dyan. Mula nung dumating ang pandemya, naapektuhan yung mga yan. Bagsak na bagsak sila. Pero few months after, unti-unti na silang umaangat. At paangat ng paangat sila habang andyan na naantay natin yung paglabas ng bakuna para sa masa. So kayo, mag-decide na kayo dyan kung ano yung magiging decision nyo. Try na. Sayang yung panahon. Mahirap pagka malate tayo sa pag-invest. Yan mga kapatid. Ayun po. Paalala lang pala hindi ko po ina-endorso na bilhin nyo yung mga pinakita kong companies. Pinakita ko lang po yon as a proof dun sa sinabi ko na ito na yung tamang timing na pag-invest sa stock market. Hindi ko po yun ina-endorso. Kaya kayo po ang bahalang mamili kung saan companies ko, anong companies kayo bibili ng share of stock or equity. Hindi ko po yun ina-endorso sa inyo. Marami po diyang magaganda. Basta ang akin lang, ginawa ko lang tong video na to para kumbaga ma-answeran ko yung isang kaibigan natin na nagtatanong kung bakit ko daw nasabi na ito na yung ano ba mas maganda, mag-invest ba tayo sa stock market o itetenga natin yung pera natin sa bangko. Magkano lang ang interest? Magkano ba ang interestin ng sa bangko? 0.00 something or pag-correct nyo lang ako dyan kung mali ako. Hindi ko na gaanong matandaan. Ayun. Good luck sa ating lahat. Invest na. At ngayon, December 18, gusto ko pong ipakita sa inyo yung mga changes ng value or prices ng bawat share sa mga companies na pinakita natin 1 week ago. At ipapakita natin dahil nakita natin na bumagsak sila. Ito, dito tayo sa pinakita natin last time yung sa American Airlines. Ito siya ngayon, December 18. 16.80. Pero nung nakaraang Friday, siya ay nasa 17 point something. Yan, bumagsak siya. Gusto kong ipakita sa inyo ngayon to para magkaroon kayo ng idea na hindi laging panalo. Meron at merong pabagsak hanggang sa makakaangat din. So ngayon, December 18, yan bumagsak siya ng $1 per share. So kung kumuha kayo ng kumuha kayo ng 100 shares, siguradong talo na kayo ngayon ng $100 plus. Pero syempre, tayo positive pa rin. Na-expect natin yan, naaangat pa rin. Ganyan po ang stock market, hindi naman natin ma-predict. Ano pa yung pinakita natin last time? Yung ano pa ba yun? Yung isa, ito SCL. Yan, last Friday ang price niya $3.80, 3 point something. Ngayong araw 3.47, bumaba siya ng ilang cents. Pero tignan natin mamaya dahil hindi pa naman nag-open ang market, baka angat din. But we are expecting that to go up until next month pag ma-roll out na yung yung vaccine. Yan,
nakita natin na bumagsak din. Ano po ba yung ano natin? Iba nating pinakita last time, yung good food. Yung good food naman, last Friday, December 11, 8.62. Kung 8.62 siya last Friday, 8 point something, sa ngayon 9.41 siya. Ito naman umangat. Yan, makita naman natin. Kaya hindi lahat umaangat. Kumbaga, may mga iba naman na babagsak, may iba aangat. So yan, na-anticipate natin na mangyari yan, na hindi natin ma-foreseen kung siya ba'y aangat o babagsak in the future. Pero, syempre, lagi tayong positive. Naasahan natin lagi yan na mas marami yung pag-angat niya. Kasi pag tinitignan nga natin yung 1 year, tignan naman natin, from April, nag-start na siyang umangat. Until ngayon, magkano na siya, oh. Kita natin yung difference. Ano po ba yung mga pinakita natin last time? Ito, Air Canada. Air Canada, last Friday, ang price niya, 25. So ngayon, 23 point something na siya. Kaya kung nakabili tayo noon, nung 25 siya last Friday, naglo-loss na tayo ng almost $2 or $2 kamo na lang. Yan. Pero syempre, asahan pa rin natin naangat yan. Hindi pwedeng babalik na yan sa pinanggalingan niya. Yan, oh. Yan, dyan siya dati. 17 point something. Unti-unting umangat. Pagdating ng December, yan, nag-27, nag-20, 27 something. Pero ngayon, nandun siya sa 23. Hindi natin na aasahan na babalik pa siya rito sa 15. Naasahan natin, nandiyan na yung bakuna. So, positive pa rin tayo dyan na siya iaangat this coming months. Hindi naman yan naangat ng bigla-biglaan, hindi yan naangat ng in days lang. Kailangan yan medyo long term ang ating pagtingin. Kumbaga, ano pa ba yung natin sa Boeing? Yung Boeing ganun din, bumagsak din. Last Friday, ang price niya 230 plus. Pero the whole week bumagsak siya. Ito kasi mga airlines ngayon na naapektuhan dahil dun sa yung balibalita ba na lumabas ng bakuna pero hindi daw hindi pa sure kung siya ba'y talagang effective or di kaya may mga iba kasi na nagpa-inject na ng vaccine pero naging negative yung resulta sa katawan nila. Parang kumbaga lalo silang nagkasakit. Ganun. Pero siyempre, epekto yan ng bakuna. Sinabi naman ng mga expert na hindi naman porket pag mabakuna ka, baliwala lang. Siyempre, mag-a-adapt din yung katawan ng isang tao. Pero siyempre, parang negatibo ang dating ng bakuna na yun. Ay, ng bakuna, negatibo ang dating nung news na yon. Kaya yun, apektado yung natin, mga airlines na yan. Kasi yung expectations ng tao na pwede lang in this coming months mag-start ng back to new normal tayo or new normal na. Parang kumbaga nagiging hadlang na naman tong vaccine dahil sabi nila nagkakaroon sila ng side effect na hindi maganda. Pero tignan natin, siyempre hindi naman nilalabas yan at hindi approve ng mga eksperto kung yan naman ay talaga makakasira sa katawan. Sabi nga nila in-approve na ng FDA sa US. So, dumaan na yan sa matinding pagsusuri. Kaya, normal lang yan na magkakaroon ng reaksyon ng mga tao, lalo yung mga nagpa-vaccine na nagkaroon daw sila ng negatibong epekto. Pero hindi naman lahat. Yung iba naman, marami rin namang mga positive na comments dun sa mga nagpa-vaccine. Pero, syempre naman,
mas pinapansin kasi natin yung mga negative. Kaya yan, kayo naman magsaliksik kayo kung ano yung nyo dyan, ano yung kumbaga kaisipan nyo tungkol dyan sa vaccine yan. Pero sa akin, positive talaga ako na yung vaccine na yan magiging lunas sa natin, sa ating pandemya na to. Ayan, ano po ba yung pinakita natin last time? Yung NIO. Yung sinasabi ko na yung bagong usbong na manufacturer ng electric vehicle last Friday. Yan naman siya. Magkano siya nung last Friday? Nasa 42 something. Pero unti-unti na naman siyang umangat. So hindi lahat bumagsak. May mga umangat din syempre. Yan. Kaya kung nakabili tayo at that time 42.96, tapos ngayon ang price niya 46 something, syempre kumita tayo dyan. So balance lang, may mga bumagsak, may mga umangat. Kaya sabi nga nila, kailangan nating mag-diversify. So hindi pwedeng iisa lang ang itlog sa basket mo. Kailangan mamili ka sa iba-ibang sektor na alam mong magkakaroon ng magandang future. So ayan, ano po ba? Pero sa ngayon, ito, isa rin nabili natin months ago, umangat itong Blink. Ito, kita naman natin dito. Pwede nyo pindutin tong details niya para makikita nyo yung kung anong klase ang company, kung anong sector siya. Ito, makikita natin yung company profile niya. Ayan, Blink Charging Company in common stock. Ito, base siya sa Miami, Florida, United States to. Yan. Ano naman siya sa mga charging stations, charging equipment. Yan, kung gusto niyo basahin yan, i-click nyo lang yung Blink Charging Company. I-click nyo yung details, then makikita nyo lahat to. Mababasa nyo yung kumbaga background ng kumpanya na to. Ganon din sa mga ibang companies, ganun lang. Check nyo yan. Halimbawa to naman, click nyo yung details, makikita nyo yan. Kung gusto nyo malaman kung anong klaseng company siya, kung ano yung mga products niya, yan. Tapos makikita nyo rin dito yung kanilang mga analysis. Not available to ngayon dahil hindi siguro nag-open pa market. Itong Blink. Ayan, lumalaki na rin ang market cap nito nung simula kong bilhin to, nasa lang siya 700 million plus. Pero ngayon siya 1.14 billion na siya. So ibig sabihin mas malaki, dumadami na yung mga nagtitiwala sa company na to. At isa ako doon. At inaasahan pa rin nating angat yan. Pero sa ngayon, nag-close siya kahapon ng 35.21. Pero itong pre-market niya, ngayong Friday, December 18, pre-market niya ay 34 point something. So ibig sabihin, ina-expect natin na mag-open siya ng mas mababa. Pero tignan natin kung paano siya maglaro ngayong araw. 33.87 na siya ngayon, bumababa nga. Makita niyo naman dyan, yung pre-market price niya. Ang oras ngayon ay 7:41 pa lang. Mag-open siya ng 8:30. Maaring babagsak pa yan. O maaring babalik siyang aangat. So, ganun tayong tumingin. Kaya yung abang natin ng pagbili, alam natin yung target price na i-declare natin. O di kaya kung sakaling gusto mo nang umexit, kung halimbawa nakabili ka ng per share 828 last week, or 20 something, at kumikita ka na at in-expect mong itong price niya, itong Friday na to ibabagsak, maganda sigurong timing na umexit ka. Or depende rin sa'yo, depende sa emosyon mo, kasi ang magtutulak naman sa decision mo ay yung emosyon mo. Minsan
hindi nangingibabaw yung ano rito. Hindi nangingibabaw yung the way kang mag-isip eh. Minsan malakas yung ano, yung malakas or malaki yung part ng emosyon eh, na magdidikta sa desisyon mo. Na sana hindi mangyari lagi yon na yung emosyon ang nangingibabaw. Dapat yung pag-iisip at saka the way na mag-foreseen tayo in the future. Kung sa tingin mo naman tong mga company na pinasukan mo or pinagbilhan mo lang share magkakaroon ng magandang future at stick ka sa positive thinking, ayun, maganda. Kasi hindi naman yan pwedeng dire-diretsong bubulosok pataas eh. May mga ups and downs din. Lahat ng companies ganyan naman eh. Tulad ng Tesla nga yun nga lang yung Tesla. Tignan nga natin yung Tesla ngayon. Nakahit din tayong konti kahapon dun sa Tesla na to eh. Short term. Tignan natin yung Tesla. Aba, grabe ang pre-market niya ngayon 669. Kasi sa Monday kasi mag-ano na siya, madadagdag na siya sa S&P 500. Kaya 669 siya ngayon. Ang pre-market niya, ang previously close siya ng 655. 669. Tignan natin kung aangat pataangat to. Malaki na ang tinaas na ito. Tignan natin yung 6 months niya from July. Pero hindi ata sila July nag-ano nun eh. Ano ba siya nag-split sila eh. Parang October ata nung nag-split sila. Kasi nung nakabili pa ako nun, magkano ang niya, yung price niya 2,000 plus nung bago sila mag-split. Tapos pagkatapos ng split, naging ang per share 400 plus. Pero tingnan mo nangat na naman niya ngayon. Umaabot na naman siya ng 658. Tapos itong pre-market niya 669. Parang bubulosok na naman to ngayong araw aangat na naman to. Maganda siguro tayo magsubok ngayon dyan kung sakali. Yan, kaya etong Tesla talagang parang parang bulldozer na umangat unti-unti. Tapos ngayon angat na. Sus, grabe naman talaga to. Believe naman ako rito. Tapos itong market cap niya ngayon 621 billion na. Nasabi nga nila siya ay kumbaga parang magiging pang-anim na pinakamalaking market cap na papasok sa S&P 500. Kasi matatanggal ngayong isa, parang siya ang papalit, siya ang hahalili. Ayan. Ano pa ba ang masasabi natin dyan? Itong Air Canada medyo down siya eh. Pero siyempre positive pa rin ako dyan. Darating ang time na ang tao bibiyahe pa rin. Dun sa Delta Airlines natin, tingnan natin yung Delta Airlines. Ito, yan, pre-market niya 40.96, bumababa pa rin. 41 siya nag-close yesterday. Tapos ang pre-market niya 40.96. Pero siyempre, kailangan pa rin ng taong bibiyahe. Darating ang time na lalakas at tataas din yung value of share diyan. Ano pa ba yung makikita natin dito na eto medyo talo tayo dito eh. 30.69 malaki nang binagsak na ito mga months ago. Tignan natin yung 1 month niya. Yan. Dati siya doon sa Dati siya dito sa yung pinaka-peak niya 46 something, down to magkano na ngayon 30.69. Eto medyo nadehado tayo rito, pero okay lang yan. Darating ang time na babalik ang tiwala ng investors dyan. Babalikan nila yan. Siyempre hindi naman laging paakyat yan, pero malaki na yung pinagbago niya. Tignan natin yung 6 months niya. Yan magkano lang siya noong October, 17 point something. September, dyan lang siya dati naglalaro sa mga ganyang prices. Pero nung bumulusok naman yan, start siya ng October, November,
hanggang sa umabot siya ng 46 something. Tapos bumagsak ulit dyan. Pero syempre, sa akin, hindi ko na inaasang babalik pa siya rito sa mga price niya dito. Hindi na siya babalik dito. Nakaarangkada na siya. Kumbaga nakilala na siya eh. Naka-earn na rin siya minsan ng tiwala ng mga investors. Ako, na-earn niya rin yung tiwala ko pero andito ako banda sa ano eh. Magkano ba yung average ko doon? Basta 30 plus ako eh. Hindi ko na matandaan kung magkano yung average ko dito. 30 plus ako pero ngayon 30 na siya. Yan, medyo may loss na ako dyan. Bumaba yung value. Hindi ko pala masabing lost ko kasi hindi ko naman binebenta yan eh. I'm holding on. Antayin kong angat at angat yan. Pero kung hindi siya angat, yan pa rin yan. Hindi ko talaga ibebenta yan. Ayoko nang ibenta ng patalo. Antayin kong aakyat yan. Eto, XFEB, kumuha tayo kahapon. Kumuha tayo ng 45 point something. Yung price natin, yung average natin kahapon ay 45 point something. Pero medyo mahina ata tong pre-market price niya ngayon eh, 45.67. Kaya kumbaga ano lang tayo dito, neutral. Pero syempre, in-expect natin na babalik siya dating price niya yan kasi tignan natin yung 6 months niya. O, parang sa NIO rin to. Ganito ata yung mga nangyari sa mga ano yung mga electric vehicle companies na ano pati yung GP, yung ano natin dito sa Canada, yung green power motor. Ganito rin nangyari, umakyat din at bumagsak. Pero positive pa rin tayo dyan. No, yan ang pinaka-peak niya at that time, 71.85. Ngayon 46.38. Pero yung pre-market niya 45.60. Pagbabago pa naman niya kasi ang oras pa lang naman natin ay 7:49 AM. Meron pang ano, mga 40 minutes. Tignan natin, maaaring aangat yan or maaaring bababa. Pero syempre, pag nag-start ng market, marami nang mangyayari dyan. Eh, lalo na pag may ilalabas na naman na bagong mga news dyan. Lalo pag maging positive yung ano, yung epekto ng news dito sa company na to. So, maaaring ang tendency niyan ay aangat. Basta abangan lang natin yan. Tignan natin mamaya. Then, ano pa ba ang pwede nating pag-usapan? Dito naman, kumuha rin tayo sa eto. Kumuha tayo kahapon sa Wealthsimple naman. Ang gamit natin eto, 2.75. Ito lang ang mahirap dito sa ano, sa mga listed sa TSX. Kasi hindi natin nakikita yung ano, yung pre-market price niya, unlike doon sa ano, sa Nasdaq, sa mga major market sa US. Kasi ito, tulad nito, listed to sa ano, sa New York Stock Exchange. So US, yan, makikita natin yung pre-market price. Pero dito sa ano, yung mga listed sa dito, ang GPV, yung sinasabi kong ano, car manufacturer dito sa Canada, hindi natin nakikita yung ano, yung pre-market price niya. Yun lang ang difference ng ano, ng listed sa ito, TSXV, Toronto Stock Exchange. Hindi na nakikita yung ano, yung pre-market price. Kaya kumbaga blindfolded tayo na ano eh, kung sakaling mag-pre-market mag-buy tayo agad ng ano, yung mag-market buy tayo, blindfolded ka dyan kasi hindi mo malalaman. Meron palang isang way dito kasi yung GP listed din siya sa ano, sa Nasdaq. Tignan natin yung GP sa Nasdaq. Meron yan eh pala. Sensya natin, hindi ko naalala agad. Saan na yung GP ko? Kasi GP ang symbol niya doon sa Nasdaq. Pero dito sa TSX, GPV. Yun ang ano niya, symbol niya. So, eto to. Ayan pala. Meron siya pre-market. Ayan ang pre-market price niya. Nag-close siya ng 17.80. Ngayon, nandito siya sa 18.84. Ba?
$1 ang pag-angat niya kung sakali Kaya kung sakaling bumili ka last trading day kahapon sa price na 17.80, ngayon nakikita mo yung pre-market price niya dyan. Kung hindi yan magbabago until mamayang mag-open ang market, kung gusto mong manigurado, pwede ka nang magbenta agad. Kasi meron ka nang ina-expect na more or less $1 na kikitain mo every share. Kung halimbawang nakabili ka ng ng 100 shares, meron kang more or less $100 na kikitain. Yun, yung kagandahan. Ito yung sinasabi ko, yung mga listed sa TSX na parang ito. Yung sinasabi ko nga kanina na dito sa Toronto siya. Walang pre-market price. So kung bibili ka ngayon, kumbaga mag-abang ka na at kumbaga mag-initiate ka na ng buy kung magkano yung lalabas na price niya mamaya pag nagka-open. Wala kang idea kung magkano. Ano pa ba yung mga ibang natin dito? Ito yung mga sinasabi ko na tulad ng Shopify. Ito dito sa Canada-based company to. Yan. Pag i-click mo siya dito sa sa listed siya sa Toronto, makikita mo lang yung price niya ngayon, last price niya. Pero kung pupunta ka doon sa isang ticker symbol niya na ito sa kabila, sa baba ng shop.2, ito listed siya sa US market. Yan, 1,180. Makikita mo yung niya ngayon dyan, pre-market price niya 1,183. Yan, kaya ito yung difference, yung listed sa US market at saka dito sa Canada. Hindi natin nakikita yung pre-market price niya pag dito sa Canada. Maganda lang dito sa mga companies na to kasi listed siya sa hindi lang sa isang market. Listed siya sa Canada market at saka US market. So yan, ewan ko ba kung bakit gano'n na sa USA nakikita yung pre-market price niya, samantalang dito sa Canada hindi. Pero tignan natin, baka darating ang panahon na babaguhin din nila yung sistema rito sa Canada at market price ay makikita na natin. Ganon din naman sa sa Good Food. Listed siya rito sa sa Canada. Ito Toronto, makikita nyo naman diyan. Wala siyang pre-market price, pero pag titignan mo dito sa meron pa siyang isang yung ticker symbol niya diyan, food.to. Meron pang isang ticker symbol na ginagamit nila para sa US market. Mahirap hanapin kunin na lang natin, search na lang natin. Food. Nasaan na? Hindi pa siya listed. Parang wala. Hindi, lang ata to. Sorry, pero ito lang ata, listed lang siya sa sa Canadian market. Wala. Hindi ko ma-search. Okay, so yun, pinakita ko lang sa inyo na yung hindi consistent na pag-angat ng stocks or value of stocks natin, value pa shares natin. Kaya yan, kumbaga yung emosyon mo, kung nakikita mong patalo ka ngayon, i-control mo lang yan kasi darating ang time at aangat din lang. Hindi yan laging pakyat. So yun lang. Good luck sa ating lahat. Pero kung halimbawang kung matiis mo lang na hindi na lang tignan to, basta mag-invest ka na sa mga tiwala kang companies. Hindi mo na kailangang tignan, hindi mo na kailangang bisitahin. Bisitahin mo na lang itong mga shares mo after
after 6 months or after 1 year, para maiwasan mo yung emosyon na kumbaga nagbibigay ng negative na feeling sa'yo, na magkakaroon ka ng feeling na ibenta o ano pag bumagsak. Kasi sabi nga nila, ang market at makakabawi din, at kasama yung mga pinamili natin dyan na angat. Ayun, good luck sa ating lahat. Babus! Hello po mga ka-trade mate. Gumawa tayo ng video nung December 11. Pinakita natin yung mga ibang stocks na nabili natin. Tapos ngayon, after a week, papakita natin yung update. So, market update tayo ngayon sa portfolio na part ng portfolio na nabili natin nakaraan. So, eto ngayon, papakita ko sa inyo. Eto po, balik tayo sa ating watch list. Kung kailan pinakita natin kanina yung mga inaantabayanan natin na changes sa ating portfolio. Ganun pa rin sa American Airlines, hindi siya umangat. Kanina nag-open siya ng, kung makita nyo dito sa baba, nag-open siya ng 16.74. Tapos ngayon, nag-close siya ng 16.51. So, lalo siyang bumaba. Okay. Sa iba naman, sa ating sa NIO, saan ba yung NIO natin? Kasi pinakita rin natin yung kanina eh. Eto naman ay umangat. Kaninang umaga nag-open siya ng 45.89. Pero ngayon, ang price niya ay 46.72. Which is, pinapakita niya na tumaas ang kanyang value o price. Yan, kaya medyo okay din. Umangat siya. Yung mga airlines ang medyo hindi natinag ngayon eh. Parang hindi pa nila panahon na umangat. Tapos yung SCL, eto kanina, nag-open siya ng 3.53. Kung makikita nyo sa baba, 3.53. Nag-close siya ngayon ng 3.41. Mas mababa kasi yung kahapon. Kaya kanina, nung umangat siya, dahil binili natin to ng 3.48 yung bili natin nung nakaraan. Kaninang umangat siya dito hanggang sa umangat siya ng hanggang 3.63, 3.61. Nakabenta tayo kanina dito hanggang sa 3.59. So, kumita tayong konti dyan. Ayan, so by Monday, pwede naman natin siyang bilhin ulit habang mababa siya. Sana mababa pa siya sa Monday. At makakabili tayo ulit dyan sa price na 3.41 or sana mas mababa pa. Then, antay naman natin siya na angat at pwede tayong magbenta ulit at dadagdagan yung ating kita. And then, ano po ba yung mga pinakita ko sa inyo nung nakaraan? Itong Tesla, ito matindi 695 ang closing niya ngayon. Matindi ang inangat, pero ito hindi kasama sa portfolio natin ngayon to. Yan, matindi yung inangat niya. Dito naman sa Air Canada, ay nako, delikado tayo rito. Medyo bumagsak pa ng konti, 23.06. Yung 5 days na mula nung Wednesday, yan, bumaba siya. Pero dyan mo masusubukan ngayon yung emosyon mo kung paano mo labanan yan. Kung magbebenta ka ba ngayon na mababa siya,
or antayin mo siyang aangat. Yan, sa'yo yan. Pag binenta mo yan, magkakaroon ka ng lost. Kung bumili ka nung ang price niya halimbawa bumili ka before ng 26, ang price niya per share, tapos kung magbebenta ka ngayon dito sa 23, diyan ka matatalo. Pero kung halimbawang hindi ka pa magbebenta, hindi mo pa i-consider yung sarili mo na talo kasi yung binili mo ng 26, andun pa rin, hindi pa rin nawawala yon. Ang value niya lang ang nagbago. Yung price niya lang ang nagbago. Pero yung shares na holdings mo, andyan pa rin, hindi pa rin mababago yan. Saka mo lang i-consider yung sarili mo na talo na pag halimbawa magbenta ka ngayon in a lesser price doon sa bili mo. Okay, so huwag ka munang magbenta hanggat maaari. Wala ka namang pagkakagamitan ng pera mo na importante. Then, eto, bagong usbong din to. Tungkol daw to sa eto, tignan natin yung Hive Blockchain Technologies. Hive Blockchain Technologies operates as cryptocurrency mining company in Canada, Sweden, and Iceland. It involved in mining and sale of digital currencies such as Ethereum, Ethereum Classic, and Bitcoin. Mga cryptocurrency naman ang nito. Focus ng company na to. Nagsubok tayong kumuha ngayon dun sa price na closing price niya kanina na magkano yung closing price niya? 2.52. Yan. Hopefully, aangat yan sa Monday at magkakaroon tayo ng tutubuin. Kasi tinitignan ko tong graph niya in 1 month, medyo paangat siya Yan. 0.62 siya nung November. 0.60 something. Unti-unti siyang umaangat. Yan. Kaya, ito, nag-take chance akong kumuha ngayon, 2.52. Habang bumaba siya. Kasi Friday, sell off. Hopefully, sa Monday, aangat na naman siya ulit. At magkakaroon tayo ng kikitain kahit na konti man lang. Yon. Then, ano pa ba yung mga natin dito? Yung Boeing. Itong Boeing natin. Ano pa rin siya? Medyo hindi pa napapanahon ang kanyang pagtaas. Ay, may holdings din tayo rito. Tiis-tiis lang muna. Medyo tabla-tabla pa naman. Hindi pa naman tayo natatalo dyan. Hindi pa naman mas mababa kaysa sa bili natin. Pero tinitingnan natin yung niya, yung graph niya aangat din yan. Angat din yan. Positive tayo. Huwag tayong mag-isip ng negative. Control lang yung emotions. Ayun. So, eto naman, nag-try tayong kumuha kanina rito. Dito tayo kumuha sa kanina, 40. Ano yung kuha ko kanina? 45 something. Kaso, nag-trailing stop ako. Gamit ko kasi yung sa TD. Market trailing stop. Nag-sell ako. $1 kasi yung trigger delta ko So, nung umangat siya ng 47, tapos bumagsak siya ng dito sa 46, 47.20. 30 cents pala yung ko kanina. 30 cents yung trigger delta ko. Ibig sabihin nun, pag bumagsak kasi ng less than 30 cents, doon sa pag-angat niya, mula doon sa pag-angat niya, kasi umangat siya ng 47.85, tapos bumagsak siya ng more than 30 cents, na trigger yung pag-sell ko. Kaya napaaga yung pagbenta ko kanina rito, pero at least naman, kumita naman konti. Pero kung $1 siguro yung nilagay ko kanina na trigger delta niya, hindi sana na benta rito at maaring nakarating tayo rito sa tuktok ng 48 point something. At maaring kung $1 sana yung trigger delta natin, maaring nabenta natin ng
47 something dito sana. Mas mataas sana konti kaysa rito kung pagbenta natin dito sa 47.20 kanina. Pero okay lang kasi bumagsak din naman siya dun sa baba oh. Dito sa panghuli. Nag-end din siya ng mababa. Kaya okay lang, kumita naman tayong konti, mga ilang dollars din. Okay, so ganun lang mga trade mate. Tiis-tiis lang. Hindi naman natin ma-predict kung kailan aangat or kailan babagsak ulit. Pero eto, medyo tumubo rin tayong konti kanina rito kasi naka-timing tayo rito. Akala ko kanina hindi na aangat kasi eto oh, flat na flat dito. Alas 9 hanggang alas 11. Pero nung pagdating ng alas 11, nag-start siyang umangat. Yan, nantabayanan ko kanina yan eh. Tapos umabot pa ng 8.09. Kaso hindi ko na, nung makita ko na naman na mag-bend dito kanina, dito na, nagbenta na tayo rito. At least tumubo tayo rito banda. 7.80 plus yung pinagbentahan natin eh. Tumubo ng konti. Ang gamit ko naman kanina yung yung sa Wealthsimple kasi listed itong company na to, listed sa TSX. Kaya yun ang pinambili ko. Ayun, tumubo naman tayong konti. Kahit papano, bago siya bumagsak. Yan, bumagsak din siya sa huli eh. Pero at least nakabenta na tayo rito. Ang bili natin dito nung nakaraan 7.17. Nung last week pa. Last week 7.17. Tingnan natin yung niya. Hindi ko maalala kung kailan ako bumili na pero 7.17 yung ko, average ko rito eh. Maaring dito ako nakabili nun. Or dito. Maaring dito. Ayaw bumaba 7.17 yun eh. Yan. Kaya okay lang tayo dyan. Kumita naman ng konti. Antayin natin bababa ulit. Kung bababa pa, then pwede tayong bumili na naman. Yan lang mga ka-trade mate. So, try lang ng try. Maganda lang kasi nito pag namomonitor mo. Natuka ngayon na wala tayong pasok. So, tayo. Namomonitor natin yung pagtaas niya. At naitatiming natin yung pagbenta. Pero dito sa mga, tulad nito, etong Hillion Holdings ko na to, medyo bumagsak din. Pero syempre, hindi natin ibebenta ngayon yan para hindi tayo magkaroon ng loss. Ang ibenta lang natin kung alin yung stock na tumaas. Mas mataas kaysa dun sa average price kung magkano yung bili natin. Yun lang, maiwasan mong matalo basta magbebenta ka lang kung panalo yung kung halimbawang mas mataas yung price na pagbebentahan mo kaysa dun sa bili mo. So eto ngayon, syempre talo tayo ngayon dito. Huwag mong ibebenta. Hindi ko ibebenta to para hindi ako magkaroon ng loss. Aantayin ko yan kahit na abutin pa ng isang buwan yan. Nababalik siya dun sa bili ko na 18 something. Yun lang, mga friends. Kaya maganda dyan kahit na hindi pa kayo nag-i-invest. I-check nyo na yung magpili na kayo dyan sa at magawa kayo ng sarili nyong watch list. At kunwari, bibili kayo kahit imaginary lang. At titignan nyo yung galaw niya. Hanggang sa ma-encourage nyo yung sarili nyo makapag-open kayo ng sarili nyong account para mag-trade ng real. So, good luck sa atin. So, nakita nyo naman, hindi lahat umangat. Yung mga natin, pinamili natin 1 week ago. At saka yung mga iba, hindi lang 1 week ago, may mga months na doon. May mga months old na nga eh. Pero inaalagaan ko yung mga yon. Kahit na umaangat na sila kasi may tiwala kung talagang aangat sila na lalo't pinang-trade ko doon doon sa sa TD. Minsan nangihinayang ako doon sa fee. Biro mo yun, $9.99. Kaya ang currency na ginagamit ko doon yung US dollar.
Ganun din ang charge. $9.99 US dollar. Ngayon, kung charge trade ako ng trade, naiipon din. Nung nakaraan nga tinignan ko yung yung in-inventory ko ba yung yung aking mga transactions mula nung nagsimula ako noon. Meron na akong transaction na na more than 100. So, iniisip ko yung naibayad ko sa kanila medyo nakakapanlumo. Kasi sabihin mo ng $10 kada trade ko, buy. Ganon din pag nag-sell ako, $10 ulit. So, nakakaano na sa akin, mga 1,000 mahigit na ang naibayad ko. So, nakakapanlumo ba? Unlike dito sa Wealthsimple, kahit na ilang hundreds pa ang magiging transaction ko dyan, free, no commission. Medyo napapaisip talaga akong lilipat talaga rin sa Wealthsimple lahat ng capital ko. Pero ang ko kasi, ang mahirap naman kasi pag gusto ko namang bumili sa sa US market, pag gamitin ko naman ng Wealthsimple, yun nga yung sinasabi ko na 1.5% babayaran din sa Wealthsimple. So yun din naman ang balik, which is mas malaki na naman kung sakali. Kaya ganun pa rin siguro, hindi na natin gagalawin yung andun na capital natin. Medyo iwas-iwasan ko na lang tong masyadong trade ng trade. Masyado akong nag-short term kung minsan Kaya ganun, bayaan ko na lang sila na yung mga iba lang na medyo bihirang umangat at saka medyo hindi gaanong mapagkatiwalaan, medyo yun ang mga signal natin, short term natin. Pero yung mga pinagkakatiwalaan talaga natin, pabayaan na natin sila na mag-grow. Meron pa naman akong bago ngayon, yung AI. Bago lang sila, IPO nila nung 1 week ago. 1 week ago ata Kaya yun, kumuha tayo ngayon doon, sa palagay ko, angat siya. Angat yun. Kaya kayo din, pagka sakaling nag-start na kayo, tignan nyo rin yung mga aalagaan nyo na sa tingin nyo yung mapagkakatiwalaan. Kaya yun, nakikita naman natin yung yung mga pinapamili natin hindi yan consistent na angat. May baba-baba pa rin, tapos angat ulit. Sana mas marami yung paangat, ganun ba? Hindi yung puro bagsak. Pero wala pa naman tayong inaalagaan na ganun na puro bagsak. Bababa siya, aangat, bababa siya, aangat, hanggang sa unti-unti naman siyang umaangat. Kaya kayo din, baka gusto nyo na rin mag-alaga ng mga dyan, stocks. Magsimula na kayo. Sa inyo namang mga dyan, mga kung may sakali man may manonood na yung mga batikan na dyan, pakibigyan nyo naman kami ng ng advice. Baka sakaling magagamit namin sa aming pag-trade. Advice, o di kaya strategies na maaaring pinapakinabangan nyo na ngayon, na sa tingin nyo effective. Please, pa-share naman para kung sakaling may share nyo sa akin, may share ko rin sa mga kasamahan dito na aking nakakasalamuha. Kasi may mga friends din tayo yan, lalo yung mga katrabaho natin basta pag nagkita kami yan, stock market ang pinag-uusapan. Yung mga iba naman sa sa cryptocurrency, puro Ethereum naman sila, XRP, yung yung mga nila. Pero sa akin, nakikinig ako pero hindi ko pa na-encourage yung sarili ko na mamili dyan sa cryptocurrency. Parang mas gusto ko dito sa stock kasi kumbaga mas predictable kesa yung sa crypto. Ewan ko lang, dahil siguro wala akong alam doon sa crypto, konti lang ang kaalaman ko. O di kaya sabihin na natin wala pa akong alam kasi hindi pa naman ako namili. Kaya ganun ang aking pagtingin doon sa cryptocurrencies. Unlike dito kasi sa stock, medyo ito yung konting hiyang ko. Kaya medyo at ease ako rito. Okay na ako rito siguro.
Pero hindi ko naman kino-close yung ano ko, yung kaisipan ko na ako'y mamimili rin ng ano, ng crypto pagdating ng araw kasi parang ano na talagang nagbo-boom na talaga tong crypto na to eh. Para ang Bitcoin ang taas na ngayon eh, $30,000. 30,000 na Canadian dollar Parang ganon yung nakita ko nung nakaraan. So parang hindi mapigilan ang kanyang pag-angat. At ang ano nga, ang sinasabi nga nila ano daw, aangat at aangat pa. Pero siyempre hindi naman na ako makabili ng ganun na ano, alangan na itutudo ko naman dun sa magkano ang ano, 30,000 per share doon. Masyadong mahal. May pa siguro dun sa Ethereum kasi affordable pa natin, pero yung Bitcoin medyo mataas na masyado. At saka yung mga iba, marami pa naman daw iba na ano pagpipilian. Pero sa akin ngayon, dito muna ako sa stock kasi medyo ito ang hiyang ko at saka kumbaga yun nga, parang sinabi ko kanina na mas predictable siya. Ito lang mahirap kasi ano ang dami mong binabantayan dahil halimbawa sa portfolio natin ilang companies yung ano natin, pinagbilan natin. So ang dami nating binabantayan, kumbaga panay ang ano natin, research natin sa standing ng company ng mga pinagbilhan natin. Kaya kumbaga ano lang, ang disadvantage lang talaga nito yung ano, magugol sa oras, matakaw sa oras. Kaya nasasabi kong magugol sa oras o matakaw sa oras kasi ano minsan hindi ko mapigilan din yung sarili ko na mag short term. Pero kung ikaw mag-decide ka na i-consider mo yung sarili mo as a long-term investor ka, hindi ka magkakaroon ng ganitong ano, yung mag-google ng napakaraming oras basta at is ka na doon sa mga companies na pinagbilhan mo. Sana darating ang time na ganun na ako. Kaya minsan nga parang gusto ko nang iiwan tong cellphone ko para hindi ko na makikita. Pero ang hirap din naman kung minsan kasi may time nga na may mga bad news. Kung hindi mo maagapan, sobrang bagsak na pagka makita mo ng hapon pag iiwanan mo halimbawa ang phone mo o di kaya hindi ka maka-update. Syempre ang access lang natin pag nasa trabaho tayo ang phone pagdating ng break time makikita natin. Mahirap naman kung mag-rely na lang tayo lagi sa madadatngan natin ng hapon na paglabas ng trabaho. Maganda dito yung mga ano, yung mga panggabi. Mag-work sa gabi. Nagkakaroon sila ng malaking chance na ano, makapagbantay sa kanilang mga share na pinamili. Kung sakaling mag-short term sila. Pero kung sakaling kayo ay long term naman, yung sinasabi ko nga kanina, kahit hindi ka na mag-check, kahit mag-check ka na siguro every week or every month. Ganon. Kaya yun. Kaya masarap na mahirap. Minsan nakakatuwa, minsan nakakalungkot. Mga halo-halong emosyon pag nasa stock market ka pag nagte-trade ka. Lalo pagka makita mo puro red, yun mga ayaw ng mga trader na kulay yung red. Ang gustong-gusto nila green. Yun ang paboritong kulay, green. Kaya sana sa Monday, green ulit. Green lahat ng ano natin. At maka-timing tayo sa mga gusto nating short term na ano na pamili. Makabenta tayo ng maayos-ayos at kikita naman ng konti, madagdagan yung ano natin, kapital natin. Pambawi dun sa mga nakaraang buwans na starter pa lang tayo, walang kadiskarte, madaling maano yung emosyon, bumigay. Kaya kahit pag natatalo na, yan na, ibenta ko na, pabagsak ng pabagsak. Yun na, kakaroon ng loss. Tapos after a week or 2 weeks or 3 weeks, yun na, sila na ngayon ng green na green, everyday na umaangat. Yun, kaya kumbaga yung pagsisisi nga, sabi nila laging nasa huli.
Kaya yun, kaya nababawi na natin yung mga loss natin nung nakaraan. Medyo ano na rin, masasabi natin na kumikita na. So sana maging tuloy-tuloy to. Masasama rin tayo sa sa pag-angat ng stock market. Tsaka siya nga pala sa mga mga ka-trade mate natin diyan na nasa ibang bansa. O kahit diyan sa Pilipinas, marami din namang mga diyan platforms na pwede nyong malapitan, I'm sure. Pero siyempre, mahirap magsabi kasi ako hindi ko pa naman nasubukan ang naglaro sa stock market noong andyan ako sa Pilipinas. So kayo na po ang bahalang dyan, mag-research or pupunta kayo sa mga bangko para siguradong legit at doon kayo magtanong. O di kaya pag andun kayo sa bangko, kung meron silang may offer or may endorsong ibang platforms sa mga ibang institution, maganda. Magkakaroon kayo ng magandang idea o di kaya mapagpipilian. O ano pa, lagi po tayong nag-uusap tungkol sa stock market dito. Lagi ko pong ito ang nagiging topic ko, pero lagi ko pong ipinapaalala na ako po ay hindi financial advisor o di kaya financial representative ng isang institusyon. Bagkus ako ay isang beginner lang na naglalaro sa stock market. Kaya maganda po, bago kayo magsimula, pumunta kayo sa mga financial advisor, sa mga bangko, kasi mas siguradong yan, makapagbibigay sila ng mga magagandang ideas, at saka sila ang talagang nag-aral tungkol dyan Kaya kumbaga mas mapagkatiwalaan yung mga malalaman nyo sa kanila. Kundi kaya kung gusto nyo, doon din kayo mag-try sa mga platforms na ino-offer nila. Pero syempre, lahat yan may bayad, expect natin. Bihira naman ang libre nakikita ko lang libre dito sa sa Wealthsimple. Wala silang komisyon. Kumikita lang sila pagka halimbawa ikay nag-trade sa sa labas ng Canada. Sa halimbawa sa sa US. Pagbibili ka doon, yun nga magbabayad ka ng halimbawa $1,000 yung worth ng ipapamili mo doon sa market ng US. Bukod doon sa sa conversion na gagawin nila from Canadian dollar to US dollar, baka kikita na sila doon. At the same time, magbabayad kasi sa kanila ng ng 1.5% nung 1,000 na ipapamili mo. So magkano yun? O gawin nyo na lang yung math nyo dyan. Hindi ako magaling sa math. O di sayang din. Kaya itong Wealthsimple ko talagang ginagamit ko lang dito sa sa Canada. Nasubukan ko lang pala nung hindi pa ako nagkapag-open sa TD. Sinubukan ko na rin bumili gamit dito sa gamit ko yung yung Wealthsimple. Bumili ako sa sa Boeing. Sa Boeing noon. Kumbaga naatat akong bumili noon. Kaso yun nga, pagbili mo pa lang talo ka na agad ng 1.5%. Kaya hindi advisable. Kaya maganda pa rin yung mag-open ka sa pag andito ka sa Canada, mag-open ka talaga dyan sa TD o di kaya sa CIBC, RBC ng dollar account mo, US dollar account na pang trade mo kung talagang plano mo mag-trade sa sa Nasdaq, sa NYSE, basta sa labas ng Canada. So ano pa ang ating pag-uusapan? Parang naubusan na rin ako ng sasabihin kasi alam nyo naman limited lang ang aking kaalaman. Sana darating ang araw na magkaroon din kayo ng YouTube account dyan at maging topic nyo rin tong ganito para dadami tayong nagkakaroon ng nagsisharean ng ideas tungkol sa stock market. Mapag-aralan natin yung di kaya makapag-sharean tayo ng
mga ideas. So, good luck sa ating lahat na naman. Antayin natin ang Lunes. Friday ngayon. Antayin na naman natin ang Lunes. Lagi tayong naatat na mag-Lunes, pero pag-isipin mo naman yung trabaho. Parang gusto mo huwag mo nang mag-Lunes. Pero sa trader, pag may plan ka na, parang gusto mong i-implement na. Ayun. So, sa susunod naman, ang pag-uusapan naman natin tungkol naman sa sa mortgage, para naman, maiba naman. Mortgage dito sa Canada, kung paano magkaroon ng bahay, kung paano tayo makakaiwas masyado sa malaking interest na babayaran sa bangko, at saka kung paano natin mapapadali na mapasa atin yung bahay. Sabagay, ito, depende rin kasi sa yung pagbili ng bahay dito sa Canada, depende rin naman sa mga sarili-sarili nating desisyon. Kung gusto mong tirhan lang yung bahay, or gusto mong mapasayo yung bahay. Marami kasing basehan ng pagbili. Kaya sa akin kasi, gusto kong, itong malit na bahay ko, gusto kong mapasa akin tong bahay na to, kaya gusto ko siyang kunin ng mas mabilis. Kaya, ang ko lang dito, ang amortization period ko rito ay 7 years with 5 years contract. So, after ng 5 years contract ko, meron pa akong matitirang 2 years to pay sa bangko. So, kung papalarin, after 7 years, sana sa amin na tong bahay, magiging sarili na namin. Kasi sa ngayon, hindi ko naman masabing sa amin na tong bahay na to, kasi mas malaki pa yung share ng bangko ngayon dito. Kumbaga, alam nyo na, pagka may mortgage tayo, syempre malaki ang rights ng bangko rito sa bahay na to. Kumbaga, nakapangalan tayo, pero hiram lang yung karamihan. Kaya sana mabayaran natin ng mabayaran ko tong yung mga natitira ko pang utang sa bangko. At saka sana swertehin tayo sa sa ating pagte-trade. Sana after a year magkakaroon na tayo ng magandang profit dyan sa ating mga investment. Sana may mapagkunan ng either pandagdag or madadagdagan na pambayad na sa bahay, para sana mabayaran na ng mas mabilis. Dito kasi sa Canada, syempre alam naman natin, pinaka basic na need natin yan sa bahay. At saka yan ang number 1 na pinagkakagastusan natin as a foreign workers. Mga Filipinos dito, tayo, mahirap naman kung laging nangungupahan. So, kailangan natin talaga magkaroon ng sariling bahay. Sariling bahay na matatapos ng madali yung mortgage payment natin. So, good luck sa ating lahat. Good luck sa sa pag-stay natin dito sa Canada. Sana napunta tayo rito na na magiging successful financially, tsaka sa lahat na ng bagay. So, God bless. At saka siya nga pala, kung sinisipag ka, pakihit naman yung subscribe dyan, tsaka like, para pampasipag ba, nagagawa na naman ng susunod na video. Tsaka kung may mga kaalaman ka na rin sa sa stock market na gusto mong share, baka pwede mo rin akong i-message para yung mga ideas mo or di kaya mga kaalaman mo na yan ay ating ding share sa ating mga kasamahan dito. Maganda kasi pag meron tayong community sharing pagka marami tayong mga nagbibigay ng ideas sa bawat isa, baka magiging foundation natin yon na maging successful trader. Kaya find a way para ma-impart mo naman yung yung kaalaman mo sa amin. Sige, good luck.